Okay, mula kay John Reps mga tol. Okay, no? Ito yung actual video daw kaugnay sa matagumpay na resupply mission natin dito sa West Philippine Sea. Habang ang China, mga kapatid, ay naglabas din daw ng video, no? Naglabas ng video at mga bombers ipinadala, sabing gano'n, mga bombers ipinadala na. Sino kaya nagpadala nito? Well, sa title pa lang kasi yan eh. Yan ang ating aalamin mga tol. Bibigyan natin to ng reaction video. Bago yan, wag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Yan, at kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video, partikular may kinalaman sa ating soberanya West Philippine Sea, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Philippine vessel, this is China Coast Guard 3302. China has indisputable sovereignty over the Hongyan Island and the adjacent waters. Habang abala ang puwersang militar ng Amerika sa Middle Yung mga PCG natin, hirapan silang intindihin yun kasi syempre mas malabo yun pag sa radyo, di ba? Hindi sila fluent magsalita. Well, alam naman natin hindi naman English talaga salita nila, pero hindi rin naman English ang salita natin, pero kaya natin magsalita na maayos, di ba? Adjacent waters. Habang abala ang puwersang militar ng Amerika sa Middle East sa pagtugis sa mga teroristang suportado ng Iran, ay nagpadala naman ito ng mga puwersang panghimpapawid sa Indo-Pacific. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, matapos sabihin ng AFP na matagumpay ang resupply at walang China Coast Guard ang humarang sa kanila, inilabas ng China ang isang video kung saan makikita na binubuntutan ng mga China Coast Guard ang mga supply boat ng Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa pinakahuling resupply mission ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines, sinabi nitong matagumpay at walang panghaharang na ginawa ang China sa mga supply boat nito. Nung mga panahong iyon ay hindi nagsama ng mga media ang PCG at AFP para daw sa kaligtasan ng mga mamamahayag. Pero sa isang video na ipinost ng China ay makikitang mayroong mga China Coast Guard na bumubuntot sa supply boat ng Pilipinas na yun ay sa May 1 gamit ang mga rigid hull inflatable boats nito. So ang report ng AFP, ng Navy, ng PCG mga tol, ay naisagawa nila ng matagumpay ang resupply mission nang hindi sila nakaranas ng panghaharas, no? Well, walang mga media, walang nag-video, pero ang China mismo ang naglabas ng video na binubuntutan nila, at actually naglabas pa nga sila ng report na may civilian boat daw ang Pilipinas na illegal na pumasok, no, dito sa Ayungin Shoal mga tol. So hindi natin alam kung bakit ganun ang report ng AFP mga tol. Posibleng para makabawas ng tensyon, hindi na masyadong pag-usapan. Pabor pa nga sa China yun At least hindi na sila nasasabihan ng kung ano-ano, no? Pero sila pa naglabas ng video mga tol. At kung ganun, ay hindi pa rin pala talaga sila tumitigil at patuloy nilang ginagawa ito sa kabila na patuloy na maikipag-usap ng Pilipinas sa kanila, makikita mo talagang ala silang kwentang kausap. Sa isa pang video na ipinost ng China ay ang pag-radio challenge ng mga ito sa mga barko ng Pilipinas. Philippine vessel, this is China Coast Guard 3302. China has indisputable sovereignty over the Hongyan Island and the adjacent waters. You have severely infringed upon the sovereignty and security of China, severely violated the international laws and the laws of People's Republic of China. Stop your illegal acts at once and leave this sea area. Ako hindi ko naintindihan Basta may narinig lang ako international law na sinasabi niya na hindi natin alam kung anong klaseng international law sinasabi niya dahil labag nga sila sa international law mga tol Pero eto nga no, ang sabi dun sa balita mga tol, after i-post ng AFP yung ganitong matagumpay na resupply mission ay binura din daw agad. Kasabay noon, biglang naglabas ng report ang China na sinasabing may illegal nga daw na barko ng Pilipinas ang pumasok sa kanilang soberanya mga tol. So hindi natin ngayon alam kung bakit ganun ang report ng AFP,
Wala daw humarang sa kanila. Kaya nga yung reaction video natin nung nakaraan, China mabait na, di ba? Sabi kong gano'n nung nakaraan. Kasi hindi sila nagharang, hindi sila nang sumunod, hindi sila ng radio challenge, o wala silang ginawang hakbang para pigilan yung resupply mission, mga tol. Pero eto, no, sila mismo ang naglantad sa sarili nila na patuloy pa rin pala nilang binubulas, mga tol, ang Pilipinas. Sinabi ng China na pinayagan umano nila ang resupply mission ng Pilipinas dahil sa temporary special arrangement o paghingi ng permiso ng Pilipinas sa China. Wala naman umanong dalang mga construction materials ang mga supply boat, pero kung Pilipinas ang tatanungin, hindi daw kailangan ng Pilipinas na humingi ng permiso sa China para makapaghatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Kalunos-lunos na kalagayan ng ating barko doon. Kawawa naman. Tingnan mo yung tsura, oh. Diba? Nakikita naman ng mga senator natin yan. Nakikita ng pamahalaan natin yan. Nasa kanila ang susi. Nasa kanila ang kakayanan kung paano nila gagawa ng paraan to. At sa ibang balita naman, mga kabayan, habang abala ang puwersang militar ng Amerika sa Middle East, ay nagpadala pa rin si Uncle Sam ng mga squadron ng F-18 Hornet sa Andersen Air Base sa Guam na hindi naman kalayuan sa Pilipinas upang paghahanda sa isasagawang matinding pagsasanay kasama ang mga kaalyadong bansa. Bukod sa mga F-18 Hornets ng US Air Force, ay ipinadala din ng Amerika ang mga B-52 Stratofortress bombers na nakatalaga sa Fifth Bomb Wings mula sa Minot Air Base sa North Dakota at lumapag sa Anderson Air Base sa Guam bilang bahagi ng isang bomber task force upang suportahan ang madiskarting deterrence mission na naglalayong palakasin ang mga tuntuning nakabatay sa internasyonal na kaayusan ng rehiyon sa Indo-Pacific. Ito ay pinapatakbo ng United States Air Force at maaaring magdala ng hanggang sa 70,000 pounds na mga pampasabog at may karaniwang combat range na humigit kumulang 14,200 kilometers nang walang aerial refueling. Habang forward deployed sa Guam ang B-52 Stratofortress at ang support personnel ay itinalaga sa 23rd Expeditionary Bomb Squadron. Ang ika-23 na IBS ay magsasama ng mga kaalyado at mga kasosyo upang ipakita ang pangako ng Amerika sa seguridad at katatagan ng buong rehiyon. Ito ay idinisenyo upang ipakita ang kakayahan ng Amerika na hadlangan at mangibabaw ang mga misyon ng Bomb Task Force na naglalayong pigilan ang mga planong pagsalakay ng China. Bilang reaksyon sa pagdating ng sasakyang pangimpapawid nito, sinabi ni Captain Sagari Homies, ika-23 na opisyal ng Expeditionary Bomb Squad, ay nagsabi na napakaganda na sa wakas ay magkakaroon ng ilang iron to the ground. Anya, handa silang lumabas at makibahagi sa misyon, pati na rin ang lahat ng mga tauhan at puwersa sa pagpapanatili upang suportahan kung saan sila kailangan. Bumuo ng interoperability at palakisin ang kolektibong kakayahan kasama ang mga kasosyo at kaalyado upang suportahan ang isang libre at bukas na Indo-Pacific. Ang puwersang panghimpapawid na ito ng Amerika ay kasunod ng ipinakitang puwersa naman ng hukbong dagat nito na naglalayag at nagsasanay din sa Philippine Sea. Biruin mo, no? Kasabay na ngayon ay nakikipaglaban sila, no? Puwersa nila nakikipaglaban doon sa Middle East, mga tol. Ay aktibo pa rin sila, no? Sa pagpapakalat pa ng kanilang mga hukbo sa iba't ibang mga part naman dito naman sa may Indo-Pacific, no? At ganun talaga kinakalatan nila buong mundo, mga kapatid. At talagang pinapakita nila na napakalakas talaga at napakalaki talaga ng puwersa nila, mga tol. No? Biruin mo, no? Ang dami nila, oh. Nagpapadala sila ng mga warship nila, ng mga jet fighter nila, nag-de-deploy sila rito. Tapos yung mga carrier strike group nila naglalayag, 'di ba? Habang kasabay ng nakikipaglaban sila doon. Napakalakas talaga nitong bansang 'to. Okay, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo, mga tol, no? Dito sa resupply mission na ipinost ng AFP na matagumpay at wala daw naranasan na kahit na anong pangaharas mula sa China. Pero ang China ay parang kinukontra yung pahayag na gano'n ng AFP. Kaya lang daw naging gano'n kasi pinahintulutan nila at nanghingi daw ng pahintulot ang AFP natin sa kanila, which is itinatanggi din naman ng AFP natin at hindi daw natin kailangan humingi
ng tulong ng pahintulot sa China kung sakaling magsasagawa tayo ng resupply mission, which is true naman. Hindi natin kailangan humingi ng pahintulot sa kanila, 'di ba? Pag-aari natin 'to, exclusive economic zone natin 'to. May karapatan tayong gawin kung ano man ang gusto nating gawin dito sa ating nasasakupang karagatan. Pero dito sa inilabas nila, pinakita pa rin nila mga tol na hindi sila tumitigil, no? At patuloy pa rin ang matinding claim nila dito sa West Philippine Sea. May narinig pa nga ako na parang naaayon daw to sa international law at saka sa law ng China. Nakakatawa di ba? So hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.